Okay, magandang araw po sa lahat. So, ito naman tayo sa pangwalong topic natin, yung workers qualifications. So, workers applicable sa lahat from staff to the rank and file. So, unang-una bago tayo mag-umpisa, bawat isa sa atin magpasalamat sa Panginoong Hesus, na Panginoon natin lahat, na sa bagong buhay na binigyan niya sa atin ngayon, bukas at magpakaroon. So, magpasalamat tayo galing sa puso na binigyan pa tayo ng panibagong buhay. Okay, salamat Jesus at gabayan mo kami. Once again, magandang araw po. So, tatalakayin natin ngayon ang workers qualification sa lahat ng aspetong trabaho. Basically, pag-focus tayo sa construction. Pero kahit hindi sa construction, sa general industry, pare-pareho naman, konti lang yung diferensya. Ang pangalan lang yun ng position, nature sa trabaho, pero yung general rules bilang isang leader, pare-pareho lang yan, may konting diferensya lang. So construction, ang trabaho most common, hindi naman lahat most common, may tatlong pinaka grupo na in charge diyan. Yung tinatawag natin na yung sa civil works, mayroon namang mechanical works, mayroon namang electrical works. Yung electrical works composed of high voltage and low voltage, pero magkaiba yung low voltage kasi ang specific na trabaho niyan natawag natin na instrumentation, yung mga controls, mga sensors, ano-ano pang mga indicators or yung mga switches, devices, mga low voltage yan. So, ang in charge yan yung mga grupo sa instrumentation. So, umpisa tayo sa civil works. Sa civil works, dapat ang grupo mayroong manager sa civil, mayroong supervisor, yung basic composition lang. Yung iba marami pang charge hands, ano pa. So ito lang tayo sa basic, yung manager, supervisor, workers, at saka inspector, yung quality inspector. So ang qualification, ilagay natin kung ano ang tama. Dapat ang civil manager, sa civil division manager, dapat license para alam niya paano ginawa. Kung magkamali yung plano, siyempre minsan yung plano hindi naman kompleto, alam niya kung ano ang next step, best move. So, in the absence of manager, mayroon tayong supervisor. Yung supervisor naman, dapat license din para alam niya yung paano ang pag-design. Kasi kailangan yun para tama ang trabaho. In the absence of manager, mayroon din siyang alam as a license. So, susunod sa kanya, mayroon namang foreman. Yung foreman, ang qualification niya, kahit competent, pwede na. Kahit competent, pwede na. Kasi competent, alam niya ang mostly practical way sa position niya. So, unlike sa designated or authorized, tinuturo lang yan sa, designate lang yan sa amo, hindi natin alam kung anong criteria, pero dito tayo sa competent. So, sa manager at saka supervisor,
ano yan, ang common term nila sa qualification is qualified. Meaning qualified, meaning in terms of experience and education, qualified sila. So sa workers natin, pwede na rin silang competent sa workers natin. So yung forma natin, i-elevate natin qualified. Yung engineer natin at saka yung manager license, mabilong din sa qualified. Pero ang forma natin, kung sana pwedeng qualified. So dito tayo sa mga workers natin, pwede na competent. So in terms of mayroon silang pinag-aralan na kahit paano, mayroon naman silang experience. Okay? So sa civil works, mayroon din silang mga lifting works na kasama yung lifting operation dahil loading and unloading ng construction materials. So sa lifting works, kailangan yung operator license talaga ng third party to prevent any unwanted events that might result to fatality, damage to property, and also damage to the environment. So ang operator, third party license, valid at saka yung rigger, yung taga-signal, signalman, kailangan din ng third party. So kung magaan lang, pwede na rigger 3, pero pag yung mabigat, lalo na kung blind ang operation sa lifting, kailangan ng level 1. So ganon lang. So 10 tons below, level 3, 10 tons above to 40, level 2, or 40 above tons, level 1. So depende lang yan sa standard ng main contractor. Ang main contractor mayroon namang standard, hindi naman yung sinasabi ko na ganun yung tonnage kung anong level ng rigger. So magre-repair pa rin tayo sa main contractor safety manual. Ang main contractor safety manual, nagre-repair yan sa country, host country occupational safety and health standard pertaining to the construction works. So ito naman tayo sa mechanical. Ang mechanical works, most common sa mechanical works, ma-involve yan yung welding, heavy equipment operation, example mag-install ng motor o install ng tangke, scaffolding works, painting works, o kahit naman sa civil mayroon ding painting, scaffolding kasi sa kanila building. Pero ito naman tayo sa mechanical, painting works, welding, scaffolding, lahat yan. Kung sasabihin natin welder ka, dapat third party sa specific mong klase sa welding. Kasi sa license ng third party, may specification yan kung anong welding na klase, doon ka mag-focus. Depende sa i-exam mo. Pagkatapos naman yung welding inspector dapat license ng third party. May EWS, example EWS license, yung American Welding Society license. Pagkatapos naman yung heavy equipment, sabi ko na ang operator may third party certificate license, yung rigger may third party certificate. Yung isang operasyon naman belongs to mechanical, yung X-ray, yung NDT, non-destructive testing. So yung mga welding natin, kailangan yan yung inspection. Ang inspection yan through X-ray na gagawin yan sa third party na X-ray operation or X-ray company sa mga welding works. So sa X-ray dapat mayroon silang PCO. Yung PCO na yan, siya yung in charge sa not PCO, yung X-ray
na safety para mag-in charge yan. So, yung X-ray na safety officer, so yung in charge yan. At saka yung X-ray supervisor, sila dapat license ng third party. Mayroon siyang certificate ng third party. Pati yung mga X-ray operator, yung spotter nila, lahat. Kasi may isusuot silang dosimeter, may film badge, lahat-lahat mayroon silang mga equipment na gagamitin. So, ganun pa rin ang manager ng mechanical works, dapat mechanical engineer. Pati yung supervisor, mechanical engineer. Yung foreman nila, qualified by virtue of training, education, and experience. And then, yung mga workers nila is competent. So, ito yung sample lang sa mechanical works. Ito naman tayo sa electrical works. Sa electrical works, yung sinasabi ko na sa opening natin sa discussion na mayroong high voltage and low voltage, which is yung high voltage, yung mga example yung sa mga mag-install ng generator, mag-install ng mga malaking transformer, yung power supply na malalaki, may building yan na gagawin kung sa planta na para lang source sa power supply ng kumpanya. So, ang mga in charge natin yan, yung qualification nila, dapat electrical engineer. Yung manager, yung supervisor, at saka yung foreman, pwede na qualified. So, mayroon siyang mataas na karanasan sa trabaho, at saka mayroon din siyang training. Not necessarily na license kung qualified. Ang qualified by virtue of training and education. But the supervisor and manager must be a license. Because when we talk about this position, they must know about the design stage, how to design, and how to modify if deemed necessary. So, yung sa inspector naman, dapat yung electrical inspector or instrumentation inspector dapat license para alam niya ang mga dapat i-inspect base naman sa standards or sa construction procedure galing sa main contractor or galing sa client. Kasi lahat ng trabaho susundin natin as per drawing, as per standard sa client. Pero kailangan pa rin mismo ang mga trabahante may sapat na kaalaman para just in case kung kailangan yung talent natin, knowledge natin na mayroon konting modification, marunong tayo paano natin i-modified. Kasi may mga na-experience akong dati sa trabaho, yung mga kasama ko na hindi sila engineer, pagkatapos inspector sila, mayroon problema naman kasi tao lang tayo, kamali during sa designing stage. Ngayon, tinatanong siya sa client side, anong gagawin natin? Pwede ba natin i-modify? Kung hindi ka engineer, paano mo i-design yan? Kasi pag ikaw ang inspector, sinusunod mo lang kung anong as per standard. So, hindi mo alam paano din-design yan as inspector. Sa totoo lang, hindi mo alam. Sinusunod mo lang as per standard sa plano. Ganito yung specs, yung distansya, yung laki, yung klase ng material. Lahat-lahat, sinusunod mo yan. Pero pagtatanungin ka, bakit yung specification na ginagamit, hindi mo na alam kasi hindi ikaw ang nag-design.
Pero pag engineer ka, dapat alam mo kung bakit ginagamit yan natin. Kasi engineer ka. So, iba yung sumusunod ka lang sa standard, iba yung alam mo mismo paano ginawa, paano kinuha yung mga specification. So, ganun yung basic na mga position requirements. So, sorry sa lahat na marami sa atin na may kunting yung sasabihin natin na kailangan pang improvement. Hindi lang yung marunong na nga tayo, pagkatapos palpak naman. So kailangan, kung ikaw yung client, ikaw ang may-ari na yung project, kahit pa paano gagamitin natin yung mga trabahante na qualified, qualified engineers or lahat na marunong. So magagamit pa rin yung mga kasamahan natin na hindi masyadong mayroong ganong abilidad in a different level. Pero kailangan yung leader marunong. Kasi ang tinitingnan natin na safety sa tao, safety sa property natin, at safety naman sa kapaligiran, sa environment. So, salamat. Sana po mayroon kayong nakukuhang kunting kaalaman with respect sa requirements as per position. So, ulitin ko na yung sinasabi ko, pinaka-basic lang yan, para bang istoryang barbero ran o kanto-kanto kung anong may share natin, at least kahit pa paano mayroon kayong knowledge. At tayo namang mismo, pag hindi natin alam yung trabaho, wag na nating subukan applyan yan kasi babalik din sa atin. Unless mayroon kang theoretical background, practice lang kailangan, pwede na. Pero zero balance tayo, sasabihin natin na alam natin, hindi naman biro yan. Yung trabaho hindi biro, mas biro pang mag-aaral kasi nag-aaral kayo. Pero pag nasa actual na, hindi na biro yan. Dapat totoo tayo. Okay, so maraming salamat po. So Panginoong Hesus, salamat po sa binigay mo sa amin na pagkakataon, sa grasya na natanggap namin. So salamat ulit. So abangan nyo ang susunod na part 9, yung required training ng lahat ng mga workers. So basic lang kung anong banggitin natin yung anong specific na education at saka yung required training para naman sila safety sa trabaho, walang damage sa property, at saka in overall everybody happy. So salamat and God bless us all.